subscribe to BTV Reacts channel and click the notification bell. Thank you, BTV friends! Magandang araw mga ka-BTV. Naku po mga ka-BTV, itong si Senador Bongo ay napuno na po Napuno na po siya ngayong araw na to dito kay Trililing. At nga ito nga pong si Trililing ay nagsampa na naman po ng kaso laban sa dating Pangulong si Tatay Digong at pati po kay Senador Bongo. Ang dami na naman pong sinabi nitong si Trililing laban sa mga Duterte at sa mga kaalyado ng Duterte. Pero po mga ka-BTV, sa tingin ko po kasi dito kay Trililing, kaya po to ganyan na talagang ginawa na naman ng issue itong si Senador Bongo kasi po malakas po at ito po yung pinakamatindi niyang makakalaban sa 2028 eleksyon sa pagka vice presidente. Kaya po ngayon pa lang talagang gumagawa na naman to ng eksena si Trililing Wala na po tong kadaladalang tao na to. Laging talo na, hindi na nanalo sa pagkasenador, lumaban sa pagkamayor sa Caloocan, ayun hindi na naman nanalo. Pero ngayon talagang ayaw talagang tumigil. Ayaw tumigil nitong kumahol ng kumahol. Tulit na lang po ang kanyang mga sinasabi na ganito si Duterte, ganito si Bongo, magkarugtong ang bituka niyan, ganun, parang babaeng putak ng putak na ewan ko po dito kay Trililing, ba't ganito? Sa kagustuhan niya po talaga siguro maging vice president kaya po kahit ano na lang ang ginagawa nitong tao na to, kahit magpakaaso dito sa administrasyon na to, ginagawa po talaga niya para lang sa kanyang kagustuhan maging vice president. Galit na galit lang naman po to kay Tatay Digong dahil noon po talaga siya pa mismo ang lumapit kay Tatay Digong. Ang gusto niya na gawin siyang vice president ni Tatay Digong. Ayaw nga po sa kanya ni Tatay Digong dahil kilala po ang kanyang karakas. Kilala po ang kanyang ugali. Kaya po hanggang ngayon, nandyan pa rin po talaga yung galit niya kay Tatay Digong. Kahit nasa dahig na, pinadala na nila sa dahig, ayan, nagsampa pa ng kaso, sinampahan pa ulit si Tatay Digong ng kaso. Ba't dito niya sinampahan si Tatay Digong? Nasa dahig, di dapat doon niya sampahan ng kaso si Tatay Digong. Sila naman nagpadala kay Tatay Digong sa dahig. Tingnan mo po ang kaisipan nitong Trililing na to. Sa sobrang gahama na sa posisyon, hindi na tuloy-tuloy siya manalo kahit anong labanan niyang posisyon So hindi na po natin mga ka-BTV patagalin. Pakinggan na po natin ang pahayag nitong si Senador Bongo. Pakinggan na po natin siya. Ay nag-obserba ng delikadesa sa buhay ko. Baka pamilya niya po hindi. Nabalitaan tayo noon, mismo yung tatay niya naging dealer po sa GHQ ng Armed Forces. At nabalitaan nga natin na kakasino rin. At may mga ghost rin na yun ang nabalitaan ko noon. So sana naman tingnan mo ng mabuti kung sino yung walang delikadesa sa atin. Sa kanina naman po, sa final sa amin ni dating Pangulong Duterte at sa kapamilya ko, to Trillanes, you are barking at the wrong tree. Kung seryoso ka talaga, bakit di mo kasuhan yung mga totoong mga corrupt talaga? Bakit di mo kasuhan yung mga financials mo? Yung mga contractor, alam mo yun. Kita mo na, nakailang buwan na tayo dito sa pagdidinig sa Senado. Ilang hearings na po. Lumalabas naman yung totoo, sino yung mga contractor. Yung talagang may-ari, sila mismo yung may kontrata, sila yung mismong kumikita, sila yung contractor, sila pa yung congressman. Sila yung habulin mo, Trillanes. Ayaw mong habulin dahil pinanser mo nga. Tama yung sinabi ni Senator Bato.
noon na may mga financier ka. Baka nga yung ginamit mong pondong yon nanggaling pa sa flood control. Yung pag-imbestiga mo noon kay dating Pangulong Duterte, maaaring galing pa yun sa flood control. Huwag kang magmalinis dito. Huwag mong ilihis ang totoong issue. Dito lang tayo sa katotohanan. Seek the truth, not the script, not the playbook. Nasa na yung mga dapat kasuhan sa issue ng flood control? Nasa na? Bakit walang mga pinangalanan na malalaking tao? Yung mga buhaya, ba't pilit yung pinagtatakpan? Yung totoong issue rito, flood control at ghost projects. Nasa na po? Kaya nakikiusap po ako sa ICI, sa Ombudsman, sa DPWH. Kasuhan niyo yung mga malalaking tao. Yung sangkot sa flood control. Yung sangkot dito sa mga ghost projects. Inaantay po ng tao. Pag inilihis niyo po ang katotohanan, magulo po ito. Magulo po ito. At isa po itong lumang tugtugin mula sa lumang script. Recycled na po yung mga issue. Pilit binubuhay para lang mapinturahan po ako ng maitim para siya po ang magmukhang maputi. My conscience is clear. Unlike him, panlabas o panloob, pati konsensya niya madumi. Ang layunin niya ay proteksyonan lang po ang kanyang mga financer at mga nasa likod ng black propaganda na ito. Ang dapat kasuhan ay ang mga financiers kasi sila po yung totoong mga nagnakaw. Hindi po ako magnanakaw. Hindi po ako kontraktor. Senador po ako na nagsiservisyo lang po sa ating mga kababayang Pilipino. At may delikadesa po ako. Yung prinsipyo po ko po sa buhay, yan lang po ang pwede kong pangalagaan sa ngayon. Pangalan ko po at hindi ko sasayangin yan. Kesa sayangin natin dito sa walang kwentang paninira, tatrabaho na lang po ako. Serbisyo, pagmamalasakit at sipag po ang pwede kong ialay sa ating mga kababayang Pilipino. Tingnan nyo lang po kung hindi ba recycled ito. Rehash. 2018, September of 2018. Bago yung halalan, no? Bago pa ako nag-file. Unang tumakbo bilang senador. Nag-ingay na siya noon. Siniraan na niya ako. Siya pa ang senador noon, no? Ako hindi pa. Kandidato pa lang. Same issue. Nung 2021, akala naman niya natatakbo ako. Same issue. July of 2021. Last year, nung ako po'y patakbo muli for re-election, July 6 of 2024. Same issue. The same. Yung suot niya, ngayon, ay araw na ito. Ito, July of 2024, last year po ito. Yung suot niyang polo, pareho pa rin ng kulay, yung suot niya ngayon. Rehash pa rin, pati polo niya, rehash pa rin. Ginamit muli. Yun pa rin ang ginamit niyang paninira sa akin. Para siya ang pumuti. Nagpolo na nga siya ng puti para pumuti kunwari. Pero yung kanyang hangarin ay napaka dumi. Alam nyo, nung ako po ay nag-obserba ng delikadesa sa buhay ko, baka pamilya niya po hindi. Nabalitaan tayo noon, mismo yung tatay niya naging dealer po sa GHQ ng Armed Forces. At nabalitaan nga natin no, na kakasino rin. At may mga ghost rin na yun ang nabalitaan ko noon. So, sana naman tingnan mo ng mabuti kung sino yung walang delikadesa sa atin. Bakit na nililihis ni Trillanes sa mga 2017 projects?
Umabot na siya ng 2007. Sino ba mag-aakalang maging presidente si Pangulong Duterte? 2007, gawin mong issue. Eh kung negosyante yung pamilya ko noon, mapigilan ko ba silang magnegosyo? Wala pa ako sa mundong ito. 70s pa lang may negosyo na po pamilya ko. Salamat at mas naniwala kayo sa akin kaysa kay Trillanes. At hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay niyo po sa akin. Dahil ako naman po taos-pusong magsiservisyo sa ating mga kababayang Pilipino. Siya yung tamad at alam ng Pilipino sino yung korap. Siya yun. Sabi nga ni Senator Bongo, dapat harapin mo, Trillanes, yung mga tunay na sangkot sa katiwalian na to. At huwag mong ilihis ang issue. Ang dapat mong kasuhan ang mga pinanser at mga kontraktor may kinalaman sa mga flood control at mga ghost project. Bakit hindi mo kasuhan yung mga totoong kurap? Bakit hindi mo kasuhan yung mga pinanser mo at yung mga kontraktor mo? Ang dapat mong habulin, Trillanes, at panagutin yung mga totoong buaya at mastermind sa issue ng flood control at ghost project. Huwag mong ilihis ang issue para lang sa iyong propaganda, Trillanes. Huwag mong ilihis ang issue kung yan man ang utos sa iyo ng iyong mga pinanser. At huwag mong ilihis ang issue para lang makuha mo ang pangarap mong pagka-vice presidente. At huwag mong siraan si Senador Bongo dahil wala ka sa kalingkingan niya. At hindi mo maluluko na ang sambayan ng Pilipino, Trililing, sa mga preskon mo, sa mga bayarang media. Hindi na naniniwala sa iyo ang sambayan ng Pilipino. Patunay na dyan na hindi ka na pinaniniwalaan nung nakaraang eleksyon na lumaban ka ng pagka-mayor. Dahil wala ka nang ginawa kundi manira ng iyong mga kalaban sa politika. Sa tingin mo ba hanggang ngayon ang sambayan ng Pilipino, Trillanes, ay mga tanga pa at mga bobo? Hindi na. Mulat na ang sambayan ng Pilipino sa mga politikong kagaya mo, sa mga politikong kurap, sa mga politikong ganib sa kapangyarihan at sa posisyon. Hindi nyo na po maluluko ang sambayan ng Pilipino. Kaya, yung pangarap mong maging Vice President, pangarap na lang yan. Yan na ang sasabihin ko sa iyo. At hindi yan mangyayari na dahil sa ginagawa mo. Hanggang dito na lang po, mga ka-BTV, ang ating reaction video ngayong araw na to. At pahingi naman po ng kunting favor sa inyo. Paki-like and subscribe sa aking munting bahay at pakihit na rin po ang notification bell para lagi kayong updated pag may mga bago tayong video na i-upload sa ating munting bahay. Always remember po, God is good all the time. God bless you all. Bong TV React is now signing off. Bye-bye. Please subscribe to BTV Reacts channel and click the notification bell. Thank you, BTV friends!